isang lalaki sa terminal ng tricycle ito sa Mandaluyong. Maya-maya, nanuntok na ito. Ang isa sa mga umawat, nabigwasan din. Ang lalaki, isa raw palang pulis. Ang mga aksyong balita, umpisa na! Dalawang nakaligtas nang mahulog ang sinakyang Fiera sa bangin sa Benguet. Kailangang operahan lugar na trahedya, o aksidente raw talaga. Police Senior Inspector na dawit sa hulidap sa EDSA sumuko para itanggi ang paratang. Mga pulis na suspect tinanggalan na ng permit sa pagdadala ng baril. Senador Miriam Santiago balik trabaho pero nag-walkout. Senador Grace Poe, isa sa mga napipisil niyang makatandem kapag tumakbo siyang presidente. Miriam Grace sounds so charming. Panukalang Bangsamoro Basic Law isinumite na ni Pangulong Aquino sa mga mambabatas. Pamilya Pastor isinumite sa DOJ ang testimonya ng tatlong testigo. Mrs. ni Enzo na si Dalia binibisita ng umano'y Kalaguyo kapag wala sa bansa, mister, ayon sa kanilang kasambahay. Detalyadong ipinapakita na nahuhuli, nakikita, nasasaksihan ng housemaid na nagtatalik yung dalawa sa bahay. Gilas Pilipinas Team Captain Jimmy Alapag maglalaro na ba sa Asian Games? At sa Ilay, gaming executive ng Apple Ago eksena sa launching ng iPhone 6, binansagang scarf guy, naging viral. Mula sa TV5 Media Center Reliance, Bakibalita kasama ang tambalan ni na Paolo Bediones at Cheryl Cosio. Ito ang Aksyon Tonight. Takaw aksidente raw talaga ang kalsada sa Benguet kung saan nahulog sa bangin ang isang Ford Fiera. Isang dosenang estudyante na namatay sa disgrasya. Nasawi rin ang driver na nagmagandang loob lang na isabaya ang mga kaeskwela ng anak. Nasa gitna ng aksyon si Hensel Kiling. Puro pasaat na balian ng likod ang 18 anyos na si Rayshan Latued. Namamaga naman ang muka at hindi makapagsalita ang 15 anyos na si James Rose Bankin dahil sa pinsala sa kanyang panga. Kabilang sila sa tatlong tanging survivor ng nahulog na sinasakyan nilang Ford Fiera sa bangin sa Biguas, Benguet kahapon. Ang 12 kapwa estudyante nila sa Poblacion National High School at ang driver ng Fiera pare-parehong nasawi. Sobrang kawalan talaga sa klase. Hindi ako nakatulog kagabi. Yung bang gusto mo nang sisigaw na kung ano yung sasabihin mo. Base sa investigasyon, sinundo sa eskwelahan ng driver ng Fiera na si Efren Dalesdis ang kanyang binatilyong anak. 11 estudyante ang pumara at nakisakay. Paakyat na sa matarik na bahagi ng kalsada ang sasakyan ng 3 estudyante pa ang nakiangkas. Namatayan ng makina ang Fiera at hindi na umandar. Hindi na ito nakontrol ng driver at paatras itong nahulog sa bangin at dire-diretso sa ilog. Sabi ng mga pulis, itinuturing na accident-prone ng lugar. Bukod sa matarik, delikado rin daw ang mga kurbada, lalo na sa mga motorista na hindi kabisado ang kalsada. Last July, meron din tayong motor accident doon. Yung accident na yung isang tao rin doon nakasakay ng motor, nalaglag sa bangin din. The last recourse is a good road. Dapat sana matibay yung dipinsa ng kalsada. Wala naman sinisisi ang mga kaanak ng mga nasawing estudyante. Nangako ng tulong ang LGU sa mga namatayan. Plano ng lokal na pamahalaan na gawing konkreto ang harang sa gilid ng daan. Umaaksyon, Hensel Kiling, News 5. Nagliyab ang isang pampaserong boat sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Sa kuwang ito ng Tita Valderrama, kapansin-pansin ang pagiliyab ng likuran ng Karen Bus. Nabalot din ito ng makapal na usok. Ayon sa konduktor, bumibiyahe sila pabaklaran ng biglang tumirik ang bus. Maya-maya ay umusok na ang makina nito, kaya pinababa nila ang mga pasero. Problema sa electrical wiring ang sinasabing mitsa ng sunog. Pagmumultahin naman ang may-ari ng bus dahil sa idinulot na berya. Isang aktibong pulis ang nakuna ng CCTV sa aktong panunutok sa 2 tao sa Mandaluyong. Ang pinagmulan daw ng away, pustahan sa basketball. Umaaksyon si June Loyola.
Pagdating ng kulay asul na tricycle na ito sa isang terminal sa Mandaluyong noong linggo, ito na ang sumunod na eksena. Isang nakaputing lalaki ang lumapit sa tsuper ng tricycle. Maya-maya, binatukan niya ang tsuper, sinuntok ng di bababa sa 10 beses at sinikmuraan pa. Lumayo na lang ang tsuper na si Alvin de la Cruz. Kwento ni de la Cruz, nagpakilala raw ang lalaki bilang si Piotr Leonard Sebial. Pinagbibintangan daw siya nito na binawasan ang napanalo ng pusta ng pulis sa larong basketball. Sabi ko, sir, binigay ko po ng buo yung pera kay Baldo. Sabi niya, pulis natin, atarantado nyo ba? Binibigyan pa ng binibigyan sa tagiliran. Sa gitna ng away, nanonood lang ang mga nasa paligid, maliban sa isang lalaki na nagtangkang awatin ng pulis. Pero pati siya, sinuntok sa dibdib. Hanggang ngayon, nararamdaman ko yung sakit, bawat hinga ko yung sakit ng ginawa niya di sa dibdib ko. Idudulog daw sana nila sa programang T3 ang insidente kahapon, pero naharang daw sila ng pulis. Hinaharas niya kami, magrereklamo kami doon sa tulpo, hinarang kami. Nakatakbo lang kami, hindi namin alam kung anong plano niya sa amin. Kinumpirma ng Camp Crame na pulis nga ang nakuna ng CCTV. Nakatalaga daw ito sa Protection and Escort Unit ng Police Security and Protection Group. Ipapatawag daw nila ito. Hindi natin tinotolerate yung mga ganitong gawain ng ating mga kasamahan sa hanay, no? Lalo na itong ipinakita nyo, particularly itong police brutality na ginawa ng pulis natin. Nagsampa na ng kasong physical injuries ang dalawang biktima. Umaaksyon, Juleola, News 5. Sa walkout, nauwi ang pagdalo ni Senador Miriam Santiago sa hearing ng Commission on Appointments. Pero naglumamig na ang ulo, nagkwento na siya tungkol sa kanyang sakit at ang posibilidad na tumakbo bilang Pangulo sa 2016. Nasa gitna ng aksyon si Mean Osman. Maaliwalas ang muka at nakangiti pa si Senadora Miriam Santiago sa kanyang pagbabalik Senado. Inupuan ng Senadora ang pagdinig ng Commission on Appointments. Pero kakaumpisa pa lang ng hearing, nairita na si Santiago dahil naingayan sa isang cameraman na nagko-cover. Lumabas ka nga. Now, will you make him go outside and teach him manners? There has to be a Lumala pa ang init ng ulo ni Santiago nang makasagutan niya si Congressman Rudy Fariñas dahil sa quorum. Anong quorum mo? Majority of all the members of the committee, Madam, may I ask the COMSEC to tell us what is the quorum in this committee? No, I will not let him tell me. You have no power to tell me what my quorum is. Sa init ng ulo na palabas ng kwarto ang senadora. I walk out of this meeting. Dahil dito na-reset ang hearing ng CA. Demonstrating to you what happened. Sa press conference, nagpaliwanag si Santiago. I'm very sorry I lost my temper because I'm so sensitive. A cancer patient's 5 senses are extremely sensitive, maybe including brain reaction. And I resent being embarrassed in front of my own committee. Kwento pa ng senadora, hindi pa raw siya tuluyang magaling dahil 80% pa lang ng kanyang cancer tumor sa baga ang nawala. Pero kapag tuluyan na siyang nakarecover, posible raw siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2016. At ilan daw sa mga napupusuan niyang maging running mate ay sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte o Gilbert Chodoro. Pwede rin daw si Senadora Grace Poe para sa Girl Power Tandem. Mamaya magiging Miriam and Grace talaga ito. Miriam Grace sounds so charming. Sagot naman ni Po, mas tama na sagutin na lang natin pagdating sa araw na yon. Kasi marami pang pwedeng magbago. Gaya nga na sinasabi ko, siya mismo maaari magpalit ng isip. Umaaksyon Mean Los Baños, News 5. Samantala, magpapatuloy kaya ang nararanasan po nating mga pag-ulan? Alamin natin yan mula kay Leah Cruz. Leah? Cheryl, tuloy-tuloy pa rin ang maulang panahon sa Luzon bukas. Ayon sa Pag-asa, dahil yan sa umiihip na hanging habagat at nahihila nito ang ilang ulap na nagdala ng ulan ngayong araw. Bukas mararanasan ang katatamang ulan dito sa Metro Manila, sa Central Luzon, sa Calabarzon at sa Mimaropa. Maulap naman dito sa Visayas, pero ang Davao Region at Caraga sa Mindanao posible makaranas ng minsang pag-ulan. May binabantayan din ang Japan Meteorological Agency na isang low pressure area sa may bandang Guam at posible ang LPA na ito o isa pang mabubuong sama ng panahon malapit dito ay pumasok sa Pilipinas sa Biyernes. Mataas din ang posibilidad na magiging bagyo ito sa weekend. At yan ang lagay ng panahon. Balik sa inyo. Susunod, Delpan Bridge ang anib daw bumigay dahil sa dami ng truck na dumaraan. Na-check naman ng DPWH yan. Sumukong polis na sangkot umano sa EDSA Hulidap, iginiit na wala siyang kasalanan.
At Gilas Captain Jimmy Alapag, bukas pa nga ba sa paglalaro sa Asian Games? Ang detalye sa pagbabalik ng aksyon tonight.